Kumusta mga kasaliksik? Salamat sa pinagsanib na lakas ng Amerika, Australia at Pilipinas ay nagawa nilang mapalubog ang isang barko na gawa ng China. Nitong mga nakaraang Miyerkules lamang sa lawag sa Pilipinas, nagsagawang mga puwersa ng Amerika at Pilipinas na suportado ng isang surveillance aircraft mula sa Australian Air Force ng malakihang pagsasanay militar. Gumamit sila ng mga high-precision rockets, artillery at airstrikes upang palubugin ang isang mock enemy ship o peking barko ng kalaban bilang bahagi ng kanilang war drills. Ang mga pagsasanay na ito ay naganap sa loob at paligid ng pinag-aagawang teritoryo ng West Philippine Sea at ito ay nagdulot ng pagkadismaya mula sa Beijing, China. Ang mga opisyal ng militar at mga diplomat mula sa iba't ibang bansa ay nagmasid sa pagpapakita ng lakas ng puwersa mula sa isang burol sa baybayin ng Lawag City sa Ilocos Norte na siyang lalawigan din sa Hilaga kung saan nagmula si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pilipinas. Mahigit 16,000 mga sundalo mula sa Amerika at Pilipinas, kasama ang ilang daang mga tropa mula sa Australia at mga military observers mula sa 14 na bansa, ang lumahok sa taunang pagsasanay para sa pagiging handa sa labanan na tinatawag na balikatan exercise, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay balikat sa balikat. Ang pagsasanay na ito ay nagsimula pa noong Abril 22 at magtatapos sa Biyernes. Ito ay may mga kasamang senaryo ng isang dayuhang pagsalakay sa kapuluan ng Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng patuloy na pagpapalakas ng alyansa sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa ilalim ng isang kasunduang pangdepensa o Defense Treaty na nagsimula pa nga noong 1950s. Ang alyansang ito ay lalo pang pinatatag dahil sa kanilang pangamba sa lumalalang kilos ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo sa Asia nitong mga nakaraang taon. Nagutos din ang Pangulong Marcos na baguhin ng militar ang kanilang pangunahing tungkulin mula sa matagal ng laban kontra sa mga rebeldeng grupo dito sa Pilipinas. Ay sinabi ni Pangulong Marcos na pagtuunan na muna ang panlabas nating depensa, lalo na dahil sa lumalalang tensyon sa South China Sea. Ang aksyong ito ay kasabay ng mga hakbang ni US President Joe Biden at ng kanyang administrasyon na palakasin ng mga alyansa sa rehiyong Indo-Pacific upang labanan ang lumalakas na impluwensya ng China. Ikinagalit din ng Pilipinas ang mga patuloy na pambubuli ng China sa ating mga Navy at Coast Guard gamit ang mga makapangyarihang water cannon, military-grade laser at pagharang sa mga galaw ng mga barko sa karagatang malapit sa pinag-aagawang shoal sa West Philippine Sea. Ang mga insidenteng ito ay nagresulta sa mga banggaan na nagdulot ng pinsala sa mga supply boats at ikinasugat ng ilang tauhan ng Philippine Navy. Sinabi ni Philippine Ambassador to Washington, Joe Romualdez, sa isang panayam sa telepono ng The Associated Press na nasa delikadong sitwasyon tayo. Dagdag pa niya, wala tayong sapat na kakayahan para labanan ang lahat ng pananakot na nanggagaling sa China. Kaya saan tayo pupunta? Ayon kay Romualdez, lumapit tayo sa tamang kaalyado na siyang Amerika at ang mga bansa na naniniwala sa ginagawa nila. Sinisisi ng China ang Pilipinas sa paglalagay ng tensyon sa pinag-aagawang karagatan sa pamamagitan ng umano'y panghihimasok sa mga teritoryong kanilang inaangkin na nakasaad sa kanilang mapa na may 10 guhit. Ayon sa China, napilitan ng kanilang Coast Guard at Navy na magpatupad ng mga hakbang upang paalasin ang mga barko ng Pilipinas mula sa mga nasabing lugar. Samantala, patuloy naman nating pinaglalaban ang desisyon ng isang international na arbitration noong 2016 na nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea na nagdeklara na walang legal na basihan ang pag-angkin ng China sa halos buong South China Sea gamit ang kasaysayan. Hindi naman lumahok ang China sa nasabing arbitrasyon na isinampa ng Pilipinas noon pang 2013 sa pangunguna ng dating presidente na si Noynoy Aquino at patuloy na tinatanggihan at hindi kinikilala ang nasabing desisyon.
Samantala, matapos ang sunod-sunod na tama mula sa mga missile, artillery at bomba na inihulog ng mga eroplano ng US at Pilipinas sa panahon ng mga combat drills, lumubog ang pekeng barko ng kalaban habang may makapal na itim na usok ang umakyat mula sa hulihan nito. Ang target na barko ay gawa sa China, ngunit inalis na sa serbisyo ng Philippine Navy noong 2020 dahil sa mga problema sa makina at electrical wirings. Ayon sa Philippine Military, pinapahayag ng mga opisyal ng militar ng Pilipinas na ang mga isinasagawang pagsasanay ay hindi nakadirekta laban sa anumang bansa. Ngunit, tumutol ang China sa mga pagsasanay militar na kasama ang puwersa ng Estados Unidos, pati na rin sa dumaraming presensya ng mga puwersa ng US sa rehiyon. Nagbabala pa nga ang China na ito ay maaaring magdulot ng pagtaas ng tensyon at pagpahamak sa katatagan ng rehiyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang mga pagsasanay sa labanan ay isinagawa sa paligid ng matinding pinag-aagawang Spratly Islands, isang lugar na mahigpit na binabantayan ng China gamit ang kanilang Coast Guard, Navy at mga hinihinalang military flotillas. Noong Lunes, ang mga marino mula sa Estados Unidos at Pilipinas ay ginamitan ng Black Hawk helicopters upang magsanay sa pag-secure ng isang paliparan sa pinakahilagang bahagi ng bansa, sa bayan ng Itbayat na malapit naman sa Bashi Channel sa timog ng Taiwan. Isang maliit na grupo ng mga mamamahayag kabilang na ang mula sa AP ay inanyayahan upang masaksihan ng mga air at ground combat maneuvers. Ang relasyon sa pagitan ng Washington at Beijing ay nagiging mas tensyonado na nga dahil sa agresibong mga hakbang ng China upang ipagtanggol ang kanilang territorial na mga pag-aangkin sa South China Sea, pati na rin ang kanilang planong sakupin ng Taiwan, kahit na sa pamamagitan ng dahas kung kinakailangan. Noong Pebrero ng nakaraang taon, pinayagan ni Pangulong Marcos ang mas malawak na presensya ng militar ng Amerika sa Pilipinas. Pinayagan ng mga rotating groups ng mga tropang Amerikano na manatili sa 4 pang kampo militar sa bansa. Ito ay isang malaking pagbabago mula sa polisiya ng kanyang naunang pangulo, si Rodrigo Duterte, na noon ay nag-aalala nga si President Rodrigo Duterte na kapag mas dumami ang presensya ng mga Amerikano, ay maaari itong magdulot para magalit ang China. Matindi ang pagtutol ng China sa hakbang na ito na nagpapahintulot sa mga puwersa ng Estados Unidos na magtatag ng mga staging grounds at surveillance posts sa hilagang bahagi ng Pilipinas malapit sa Taiwan at sa kanlurang bahagi ng mga probinsya ng Pilipinas na nakaharap naman sa West Philippine Sea. Nagbabala na nga ang China ng lumalalim na alyansang pangseguridad sa pagitan ng Washington at Maynila. Kasama ang kanilang mga patuloy na pagsasanay militar ay hindi dapat makasama sa seguridad at mga interes nito sa teritoryo o makialam sa mga sigalot sa teritoryo. Para bang gustong sabihin ng China na wag nang makiepal ang Amerika sa mga problema sa pinag-aagawang teritoryo, bagkus ay hayaan na lamang sila. Ngunit tinugunan naman ito ng Pilipinas at sinabing may karapatan itong ipagtanggol ang kanilang soberanya at interes sa teritoryo. Pero ayon kay Romualdez, napakahalaga ng isang alyansa upang ipakita sa China na kahit gaano karami ang kanilang mga barko, meron kaming sapat na lakas upang mapalubog ang lahat ng mga ito. Kaya para sa iyo kasaliksik, naniniwala ka ba sa sinasabi ni Romualdez? Meron nga ba tayong kakayanan gamit ang mga tulong ng ibang mga bansa upang magpalubog ng mga barko ng ating mga kalaban?